Ngayong araw, pag-uusapan natin kung sino nga ba ang nangunguna o lumalamang sa laban sa pagitan ng Sword Demon at Sword God. Tutuklasin din natin kung ano ang maaaring nilalaman ng ilalabas na backstory ng Sword Demon sa paparating na chapter 72. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Ano ang maaari nating abangan sa kabanata 72? Mga Koops, uumpisahan natin to sa tanong ng lahat ng mga nakatutok sa laban sa Ragnarok, sino na ba talaga ang lumalamang sa laban sa pagitan ng Sword Demon at Sword God? Magsimula tayo sa kabanata 87. Sa kabanatang ito, medyo nabigla si Susanoo sa laban kay Soji. Sa una, hindi niya inaasahan ang mga nangyayari sapagkat naging iba ang pakiramdam niya nang makalaban na niya mismo si Soji. Binanatan agad siya ng Demon Child ng 3 stages thrust. Ang paggamit ni Soji ng kanyang espesyal na teknik ay nagpakita ng kanyang seryosong intensyon na tapusin agad ang laban. Kahit na nasalag ni Susanoo ang mga atake, ang pagkasira ng balot sa kanyang divine weapon ay nagpapakita ng tindi ng kapangyarihan ng pambato ng humanity at dahil dito napagamit agad si Susanoo ng kanyang divine technique na Shinryu Rozo. Masasabi kong tabla sila dito dahil nagsusukatan pa lang ang dalawa sa mga oras na to. Sa kabanata 88, dikdikan na ang laban. Kitang-kita natin ang mga talsikan ng impact ng kanilang mga sword slash sa paligid, ngunit lumutang na ang experience ni Susanoo sa pagkakataong ito. Habang paatras ang kanyang katawan sa ere, nagawa niyang i-counter ang Dragon Tail Sword Ryubakan ni Soji. Naging dominante ang Sword God dahil sa kanyang perpektong Shinryu Rozo. Sa puntong ito, nahihirapan na si Soji na makasabay kay Susanoo. Pero syempre, papatalo ba naman ang pambato ng sangkatauhan? Inilabas na rin ni Soji ang kanyang formless stance pero sa mas mataas na antas. Ang stance na ito ay nagawang sabayan ang divine technique ni Susanoo na Shinryu Rozo, umabot pa sa puntong nahirapan ang perpektong depensa ng Shinryu Rozo kung saan nagawa siyang tamaan ni Soji sa katawan. Malinaw na si Soji ang lamang dito, wala nang dapat pagtalunan pa. Sa kabanata 89, punong-puno ito ng magagandang impormasyon tungkol sa backstory ni Susanoo at kikilabutan ka sa nilalaman nito, pero dahil walang naganap na laban dito, tabla na naman sila ulit. Sa kabanata 90, dito na nagiging interesante. Muling naglabas ng isa pang sikretong divine technique si Susanoo na tinatawag na Amano Maga Eshi. Muling nahirapan ang pambato ng sangkatauhan sa puntong ito at hindi siya makakita ng pagkakataon na makaatake sa bagong teknik na inilabas ng Sword God. Nang makalapit ang Demon Child sa distansya na inaasahan ni Susanoo, agad itong nagpakawala ng sobrang mapaminsala at malaking sword slash. Nagawa namang makadepensa pa ni Soji, subalit sa sobrang lakas nito, natangay siya papalayo at sumabog ang kapaligiran sa hindi kalayuan kung saan nagkadurog-durog ang sangkaterbang bahay sa paligid. Sapul sa kaliwang balikat ang pambato ng humanity at hindi siya makapaniwala na nataman siya. Dahil sa pangyayaring iyon, lalong nasabik si Soji at dito nagising ang kanyang pagiging Sword Demon. Sa kabanatang to, si Susanoo ang lamamang. Sa pinakabagong kabanata 71, sa paggising ng tunay na kakayahan ni Soji na tinawag na Sword Demon, lutang na lutang ang mabilis na pagtaas ng antas ng bilis at lakas ng pambato ng humanity. Napansin rin naman ito ni Susanoo. Ang divine technique ni Susanoo na Amano Maga Eshi ay walang kahirap-hirap ng nasasabayan ni Soji. Idagdag pa natin na ang laging natatalo sa tagisan ng lakas ay ngayon nagawang mapa-atres ang Sword God. Isang napakaangas na panel na lalong nagpataas ng hype sa bakbakan. Ngunit kahit tila dehado na ang Sword God sa sitwasyon na to, nagawa pa rin niyang sabayan ang nag-uumapo na bilis ni Soji. Pero ito ang hindi napansin ng karamihan, nang malaman ni Susanoo na manggagaling sa harap ang atake ng Sword Demon, lumihis ng bahagya ang katawan ni Susanoo. Bagamat nataman siya, kasama na to sa kanyang plano. Ang paglihis ng kanyang katawan ay isa ng buwelo at kasama na pala sa kanyang counter-attack, iikot siya ng mabilis at nagpakawala ng malapimpaktong Amano Maga Eshi na pasok sa fatal range, subalit sa kasamaang palad ay hindi tumama sa kanyang katunggali. Overall, ang kabanata 71 ay masasabi kong nasa Sword Demon ang kalamangan. Sa kabuuan mga Koops, simula kabanata 87 hanggang 71, ang lumalamang ay ang pambato ng sangkatauhan. Pero hindi lang yan ang ipapakita ni Soji mga Koops. Sa kabanata 71, nasambit ni Soji na tingin niya ay kayanan niyang gawin ito. Ang tinutukoy niya rito ay ang paggamit niya ng full potential ng kanyang Onago. Mga Koops, ang paggamit ng full potential ng kanyang Onago ay isang malaking hakbang na kanyang gagawin.
Nasambit ni Isami Kondo na nung panahong nabubuhay pa si Soji, hindi niya nailabas ang kahit kalahati man lang ng lakas ng kanyang nagbabagang mga mata. Kaya ngayon, sinusubukan na ni Soji na gamitin ang buong lakas ng kanyang Onego. Sa Kabanata 71, tingin ko nasa 80% na ang paggamit niya ng kanyang tunay na kakayahan dahil mismong si Susanoo ay nagulantang sa biglang pagtaas ng antas ng lakas at bilis ni Soji nang magising nito ang kanyang pagiging Sword Demon. Sa madaling salita, may ilalabas pa ang pambato ng sangkatauhan kaya nararapat lang na matindi rin ang backstory niya na ilalabas. Speaking of backstory, ang kumakalat na rumor tungkol sa ilalabas na backstory ni Soji ay ito daw ay hindi pa naisama sa manga ng Shinsengumi Requiem. Maaring totoo ito at isa lang ang naiisip ko kung ano ang maaring nilalaman. Para sa mga nakabasa na ng manga ng Shinsengumi, hindi dito ipinakita kung sinubukan ba ni Soji na gamitin ang full potential ng kanyang Onego. Ngunit magkakaideya na tayong lahat na maaring sinubukan talaga ni Soji na gamitin ang buong lakas ng kanyang Onego, dahil sa pahayag na naibulalas ni Susanoo sa Kabanata 89 kung saan pinag-aaralan niya ang sword style ni Soji at nasambit niya, siya ay interesado lamang sa sandaling kumukulo na ang puso ni Soji. Matindi ang pahayag na ito mga kops, maaring nasaksihan ni Susanoo nang minsang subukang gamitin ng Sword Demon ang full potential ng kanyang Onego nung siya'y nabubuhay pa, na siya namang nasaksihan ng Sword God sa kanyang mahiwagang salamin. Ito ang magkakabit kung bakit nasabi ni Susanoo na, siya ay interesado lamang sa sandaling kumukulo na ang puso ni Soji. Mga kops, ang backstory ni Soji ang marahil bubuo ng kulang sa kwento kung bakit sa batang edad ay pumanaw agad si Soji, ang pagtatangka niyang gamitin ang full potential ng kanyang Onego ang siyang nagpabilis ng kanyang kamatayan. Pag-usapan naman natin ang mga naguluhan tungkol sa bagong spin-off. Ang tanong ng karamihan ay, alin nga ba ang nauna, ang torneo ba ng Ragnarok o ng Apocalypse? Base sa bagong spin-off na pinamagatang, Apocalypse of the Gods, ilang oras pa lang pagkatapos ng conference para sa Mankind's Survival, agad na inanunsyo ni Zeus ang mga gods na lalaban sa Ragnarok. Subalit, may kulang na isa sa line-up na napansin ni Sun Wukong, at dito na inanunsyo ni Zeus ang pag-uumpisa ng torneo para sa Apocalypse. Ang mananalo rito ang siyang top 1 sa kulang na slot para sa Ragnarok. Ibig sabihin, nauna ang Apocalypse sa Ragnarok base sa nilalaman ng manga. Dumako naman tayo sa Ragnarok kung saan ang laban ay sa pagitan ng tao at Diyos. Hindi nakalagay sa manga ng Ragnarok kung nagsimula agad ang laban sa pagitan ng humanity at gods. Subalit, gaya nga ng pahayag ni Zeus sa Apocalypse of the Gods, easy win lang ang mangyayari laban sa mga tao kaya bibigyan talaga ni Zeus ng ilang araw si Brunhilde bago magsimula ang laban. Ngunit ang malaking tanong, bakit hindi pa rin isinasama ang pangalan ng nanalo sa Apocalypse? Isa itong misteryo na gumuulo sa lahat ng mga mambabasa sapagkat sa paglabas ng bagong spin-off na Apocalypse, tatlong naglalakas ang puwersa ang lumabas na palihim na naglalaban sa kalangitan, ang Greek Pantheon, Norse Pantheon, at ang mga outer gods na galing sa iba't ibang pantheon. Base sa usapan ni Shiva at kanyang mga kaibigan, lumalabas na kalaban ang mga outer gods sa kalangitan kaya sila ang pinaglalaban-laban ngayon ni Zeus sa isang torneo. Sa totoo lang, maganda ang ginawa dito ni Zeus. Para maubos ang isa sa kalaban ng kalangitan na tinatawag na mga outer gods, nag-offer si Zeus ng gantimpalang inaasam-asam nila na hindi nila matatanggihan. Dito sila mauubos dahil sila ang mag-uubusan para manalo at paniguradong iilan na lang ang matitira sa kanila, kaya mas madali na ang paglipol sa mga matitira, isang napakagandang plano mula kay Zeus na hindi matatanggihan ng mga outer gods. Para naman sa mga nagsasabing last na kabanata na ng laban nina Susanoo at Soji sa 72, tingin ko hindi pa, sa kadahilanang may nawawala pa tayong backstory ng pambato ng humanity na hindi pa ipinapakita. Sa aking palagay, aabot pa tayo ng kabanata 73 bago matapos ang kanilang laban. At dahil nandito na rin lang naman tayo sa usapin kung ilang kabanata na natatapos ang laban, ibabahagi ko sa inyo na ang pinakamaikling laban na natapos ay kina Adam vs Zeus at Thor vs Lubufengsian na parehong 5 kabanata lang inabot. Ang sumunod ay kina Kojiro Sasaki vs Poseidon at King Leonidas vs Apollo na parehong 6 na kabanata. Sunod naman sina Jack the Ripper vs Heracles, Nikola Tesla vs Beelzebub, at Qin Shi Huang vs Hades na may 9 na kabanata. Ang sunod ay sina Buddha vs Shirofuku at Heijen na may 10 kabanata, at ang pinakamahabang laban na inabot ng 12 kabanata ay kina Raiden Tamiman vs Shiva. Sa kasalukuyan, ang laban ni Soji Okita at Susanoo no Makoto ay nasa 6 na kabanata pa lamang at maaaring may 2 kabanata pa tayong aabangan.
At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Jo Thompson, Yumira Dasala, Domby Marquez, Sebastian Brian Senson, Romeo Fernandez at Jason Barbosa. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!